97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Iba't iba ang klase ng pag-ibig. Iba't iba ang mga nagiging simula at katapusan nito. Madidinig natin ngayon ang isang kwento na hindi na bago subalit bibihira nang nangyayari sa kasalukuyan. Kadalasan daw na nangyayari ito sa mga pamilyang may kaya, Papa Dudut. Yung mga nais na magpasanib ang kanilang yaman at kapangyarihan. Pero minsan, kahit hindi naman mayaman ay nangyayari din ang pagkakasundo dahil sa matagal ng magkaibigan ang dalawang pamilya at nais nilang magtuloy-tuloy pa ang pagiging isa ng bawat pamilya. Subalit ano nga ba ang mga nagiging saloobin ng mga taong pinagkakasundo? Marahil madali lang ang pagsasanib kung ang mga ipinagkakasundo ay sumusunod din sa kanilang magulang. Pero paano kung ang mga anak ay may sariling gusto? Masalimuot ang usapang ito. Pero ang papakinggan natin ay isa lamang sa mga kwento ng pagkakasundo. Alamin natin kung naging maayos ba o hindi ang kalalabasan ng buhay ng mga ipinagkasundo. Dear Papa Dudut, ako po si Aldrin, may asawa at may isa ng anak. Sa katunayan, ang asawa ko ang nagsabi sa akin na sumulat daw ako para ibahagi ang napakasayang love story na ito. Sisimulan ko sa isang salita dahil sa salitang ito ay nagsisimula ang lahat. Ang salitang ito ay ipinagkasundo. Sa mga hindi nakakaalam, ang ipinagkasundo ay ang pag-uusap ng dalawang partido. Usually mga magulang para pag-usapan ang future daw ng dalawang nilalang. Ibig sabihin ay mga bata pa ay nag-uusap na ang mga magulang na sila ang dapat na magkatuluyan pagdating ng panahon. Sa kwentong ito ay wala pa nga ang mga bata ay nagkasundo na ang dalawang tao at isa ako sa mga batang sinasabi ko. Well, hindi na ako bata ngayon. 23 years old na ako sa ngayon at ang highlight ng kwentong ito sa buhay ko ay noong mag-18 years old ako. Nagsimula ang lahat noong magkitang muli si Tatay Aldo at ang kanyang matagal na kaibigan na si Tita Leia na nanay naman ni Charlotte. Matagal na hindi nagkita ang magkaibigan, Papa Dudut, kaya ganoon na lamang ang pagkasabik nila noong magkabangga sila. Siyempre napag-usapan nila ang kanilang buhay-buhay. Sa tuwa ni Tatay ay inimbitahan niya si Tita Leia para kumain na siya naman niyang pinagbigyan. Huli silang nagkita noong mabuntis si Tita Leia. Opo, Papa Dudut. Mas maaga pong nagkaasawa si Tita Leia dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis. At nung araw na yon ay nalaman na rin ni Tatay na hindi pala pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya ang kanyang responsibilidad. Pero ang mabuti naman daw ay nailaban niya na sustentuhan ang bata kahit na hindi na sila magsama pa. Kumusta ka ngayon? Kumusta ang anak mo? Mabuti naman kami. Yung anak ko 2 years na lang gagraduate na. Nagbunga na ang mga sakripisyo ko. Ikinalulungkot ko ang mga nangyari sa'yo. Naku, hayaan mo na nga yun. Ilang taon na ang nakalipas. Sobrang naka-move on na ako. Lumampas pa nga ako sa pag-move on eh. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Nagjo-joke ka na ngayon. Dati-dati pag nagpapatawa ako, iniirapan mo ako imbis na tumawa eh. Ano ba? Dati pa yun. Sa dami ba naman ang pinagdaanan ko? Kung hindi ako matututong tumawa, baka bumigay na ako. So ngayon, alam mo na ang pakiramdam ko nung binabara mo mga joke ko. Pasensya ka na. Bata pa kasi tayo noon. Hindi ko alam na nakaka-offend pala ako. Alam mo bang ilang taon kong dinala yun? Sorry talaga. Bakit ka nagsusorry? Ha? Kasi nga na-offend kita.
Hindi ko akalain na dadalhin mo ng matagal yun. Sorry talaga. Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko, ang tagal kong dala yung joke na yon. Ikaw talaga! Grabe ka naman makatawa. Hindi ko pa nga nasasabi yung joke eh. Ay, sorry. Baka ma-offend ka na naman, ha? Natawa lang ako dun sa antagal mong dinala yung joke. Ano nga ba yung joke na yun? Akala ko hindi mo tatanungin eh. Oh, eto na. Ano ang mas malayo? Tagaytay o buwan? Tagaytay, kasi ang buwan, nakikita ko ang Tagaytay kailangan ko pang bumiyahe. Bakit mo sinagot? Ano ka ba? Alam na alam ko na yung joke na yan. Paulit-ulit mo kayang joke yan. Bakit mo pa pina-joke sa akin? Hindi ko naman pina-joke, tinanong ko lang para maalala ko. Nakakainis ka naman eh. Joke lang, at least successful ako kasi nainis kita. Joke lang uli. Alam mo, ikaw naman ang pag-usapan natin. Naikwento ko na ang nangyari sa akin. Ikaw naman. Kumusta ang buhay mo? Sino bang napangasawa mo? Si Mildred, yung sa kabilang section nung high school tayo. Ay, yung tahimik? Naging kayo pala. Ilan na ang anak nyo? Isa lang, lalaki. Aldrin ang pangalan niya. Bakit isa lang? Medyo may na-develop na heart enlargement si Mildred nung nagbuntis. Kaya sinabi ng doktor na delikado na daw kung magbubuntis siya uli. Pero ayos lang. Masaya naman kami kahit 3 lang kami. Buti pa kayo. Ay, sorry. Naging insensitive ba ako? Hindi, binibiro lang uli kita. Masaya naman kami ng anak ko kahit wala yung pangit na tatay niya. Makapagtapos lang ng kolehiyo si Charlotte kahit hindi ko na makita uli pagmumukha nun. Ayan, nasira tuloy araw mo. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Ang pag-usapan natin ay ang mga anak nating sina Aldrin at Charlotte. Teka, yung iniisip mo ba? Tulad ng iniisip ko? Papadudot ang usapang yon ang naging simula upang balikan nila ang mga pangako nila noong bata pa sila. Ang pangako na kapag naging babae at lalaki, ang mga magiging anak nila ay ipagkakasundo nila mga ito para mas magpatuloy pa ang ugnayan ng mga pamilya nila. Umayon naman talaga ang pagkakataon dahil lalaki nga ang naging anak ni tatay at ako yon, Papadudot. Habang babae naman ang naging anak ni Tita Lea na si Charlotte. Edad 16 kami ni Charlotte noon nang muling mabuhay ang matagal nang sumpaan nila tatay at Tita Lea. Bago pa man kami ipinakilala sa isa't isa ay madalas na nagkikita sina tatay at Tita Lea para planuhin ang pagkikita namin ni Charlotte. Noong sabihin daw ni tita kay nanay ang tungkol sa plano nila ni Tita Lea tungkol sa amin ay sumang-ayon naman daw ang nanay ko. Si nanay naman kasi ang sobrang supportive noon kay tatay, Papadudot. Supportive at malaki ang tiwala niya. Kaya kung yun daw ang nais ni tatay ay naniniwala si nanay. Nasa maganda naman daw ang punta ng lahat. Hanggang sa dumating ang araw na nagsabay kami ng family outing. Ako, si tatay at si nanay kasama sina Tita Lea at Charlotte. Masaya naman ang paglabas namin, pasyal, kain at tawanan. Pero wala pa kaming hinala ni Charlotte noon tungkol sa mga plano. Ang nais muna nila ay magkalapit kami hanggang sa lumipas ang 1 taon. Edad 17 na kami at doon na sinabi sa akin ni tatay na ligawan ko daw si Charlotte. Wala namang problema kay Charlotte, maganda naman siya at mabait. Pero hindi ko maramdaman yung ipinipilit ni tatay na maramdaman ko. Anak, may gagawin ka ba? Wala naman po, tay. Tapos na po ako sa mga assignment ko. Bakit po? Pwede ba tayong mag-usap? Tay, parang may iba po sa tono nyo ngayon. Anong may iba sa tono ko? Hindi naman ako kumakanta. Tay naman eh. Ang ibig ko pong sabihin parang ang seryoso nyo ngayon. Seryoso po ba pag-uusapan natin? Ganun na nga. La, nakakakaba naman yan, tay. Huwag kang kabahan. Kasi maganda naman tong sasabihin ko. Antayin lang natin ang nanay mo. Gusto kong marinig niya ang sasabihin ko. Nasaan po si nanay? Nasa kwarto. Palabas na yun.
Nag-usap na ba kayo? Hindi pa. Gusto ko nandito ka din eh. Tay, alam niyo natatakot na po ako. Ano po bang sasabihin niyo? Ganito yun anak. Matagal na panahon na kasi na may napangakuan akong isang tao. Tay, wag na po kayo magpaligoy-ligoy. Ligawan mo si Charlotte. Charlotte? Yung anak ni Tita Lea? May iba ka pa bang kilalang Charlotte? Yun pong nagugupit sa parlor. Bakit ko naman paliligawan sa'yo si Charlotte sa parlor? Parang lola mo na yun eh. Si Charlotte nga, na anak ng Tita Lea mo ang tinutukoy ko. Pero tay, magkaibigan lang po kami ni Charlotte. Anak, pakinggan mo muna ang tatay mo. Yun na nga, magkaibigan kayo. Kaya mas maganda yun kasi mas kilala nyo na ang isa't isa. Maganda na mag-level up na ang relasyon nyo. Tay… Wala nang pero-pero. Basta ligawan mo siya. Aldo, ang boses mo. Ay… Mag-usap kayo ng mahinahon. Pasensya na, nabigla lang ako. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Ay… Huy, Aldrin! Narinig mo ba ang sinabi ko? Opo. Oh, anong sagot mo? Aldo, bakit ba tumataas ang boses mo? Anak, sagutin mo na nga ang tatay mo kung ano ba ang desisyon mo. Sige po tay. Bakit malungkot ka? Hindi po ako malungkot tay. Liligawan mo na si Charlotte ha? Opo tay. Mabuti, simulan mo bukas. Ito ang pera. Yayain mo siyang kumain sa labas. Tay, exam po namin simula bukas hanggang sa susunod na linggo eh. Pwede po bang pagkatapos na lang ng mga exam namin? Bale, sa susunod na linggo pa? Aldo, narinig mo naman. Mag-aaral ang anak mo para sa exam. Hayaan mo muna siyang mag-concentrate dun. Sige, basta ipangako mo na sisimula mo na sa isang linggo ha? Opo, pangako po. Marunong ka na bang manligaw? Gusto mo, turuan kita. Marunong po ako tay. Bibigyan na rin kita ng tip para handa ka. Huwag mo siyang bibiglain. Daanin mo muna sa kwento. Tapos mag-joke ka. Effective yun. Doon ko nakuha ang nanay mo eh. Ngitian mo siya ng pagkatamis-tamis. Tapos unti-unti mong palitan ng pagkaseryoso ang ngiti mo. Basta huwag mong tatanggalin ang pagtitig mo sa kanya. Tapos saka mo siya tanungin ng, pwede bang tayo na? Hayaan mo na nga ang anak mo. Susundin ka na nga niya. Hayaan mo na siya sa style niya. Tay, marunong naman po ako manligaw. Tsaka pwede po ba na una ko munang itanong sa kanya kung pwede ba ako manligaw? Tsaka na yung tanong na kung pwede bang maging kami? Tama yan anak. Hindi sa pilitan ng pag-ibig. Oo nga no? Sige, bahala ka. Diskarte mo naman yan eh. Ang sa akin lang naman, baka magustuhan mo ang style ko. Sige po tay, mag-aaral na po ako ulit. Akala ko ba tapos na ang assignment mo? Oo nga, tapos na siya sa mga assignment niya. Pero exam niya bukas, di ba? Kaya mag-aaral ang anak mo. Oo nga pala. Sige anak, pagbutihin mo ha. Papadudot bagamat iba ang nasa isip ko kesa sa kagustuhan ni tatay ay hindi naman ako naging swael. Mahal ko si tatay kaya sinusubukan ko din naman ang gusto niya. Matapos ang exams ay sinubukan ko ng magparamdam kay Charlotte. Pero wala po akong sinasabi. Gusto ko lang maramdaman niya na iba na ang pagtrato ko sa kanya. Para siya na mismo ang magtanong kung bakit parang nag-iiba ko. Saka ko siya dederetsahing tanungin kung pwede ba siyang ligawan. Kung hindi siya papayag ay wala na akong magagawa basta ginawa ko ang pangako ko. At kung papayag naman siya ay saka ko nasisimula ng totoong panliligaw. Nung unang tanungin ko siya kung pwede nga siyang ligawan ay natawa ito ng sobra. Sinabi kong hindi ako nagbibiro at sinabi naman niya na alam daw niya yon. Kasi wala pa ay sinabihan na din siya ni Tita Lea na sagutin ako kung sakaling manligaw ako sa kanya. Pero diretsyong tao din itong si Charlotte at sinabing hindi niya daw makita ang sarili niya na ako ang kasama sa hinaharap. Dahil lang tingin daw niya sa akin ay parang nakababatang kapatid bilang mas matanda nga ng ilang buwan si Charlotte. Dahil doon ay inamin ko din na kinakailangan ko lang gawin yon para mapagbigyan ng kagustuhan ni tatay. Inamin ko na parang kapatid at best friend din ang tingin ko sa kanya. Pero nakagapos kami dahil ayaw naming sumama ang loob ng mga magulang namin. Hindi naman daw kami magpapakasal dahil napakabata pa namin.
Ang gusto lamang nila ay maging kami para mas makilala pa namin ng malalim ang isa't isa. Kaya masakit man sa loob namin, ay kailangan naming magpanggap hindi para lokohin sila kundi para hindi sumama ang loob nila. Bagamat hindi kami sobrang sweet sa harap nila ay ipinaparamdam naman namin sa kanila na malapit na kami sa isa't isa. Saka na namin sasabihin ang totoo kapag alam namin at tama na ang panahon. Gaya nga ng sinabi ni tatay na hindi naman ako manliligaw para magpakasal kami upang para lamang magkakilala kami. Kaya 1 taon din naming pinangatawanan na malapit na kami sa relasyon namin. Yung makita lang nila kami na sobrang close ay okay na sa kanila at naniniwala sila na lalalim ang nararamdaman namin kapag nakilala pa namin ang bawat isa. 1 taong pagpapanggap at paghahanda para masabi namin na hindi kami compatible sa isa't isa. Na mas masaya kami bilang matalik na magkaibigan. Pinaplano na namin noon kung paano sasabihin sa kanila ang totoong nararamdaman namin sa isa't isa, Papa Dudut. Kaya makalipas ang 1 pang taon ay handa na sana kaming sabihin ang totoo na hindi kami kailanman naging magkasintahan. Napag-usapan namin ni Charlotte na isasagawa namin ito sa araw ng pagdalaw namin nila tatay at nanay sa bahay nila. Nang may masamang balita ang dumating. Tao po! Leia, andito na kami! Anak, ang Tito Aldo mo na yon. Buksan mo ang pinto at kukuha muna ako ng maiinom nila ni Aldrin. Opo, Mama. Tuloy po kayo. Charlotte, eto si Aldrin oh. Hi, Aldrin. Hi Charlotte. Nasaan ang mama mo? Eto ako! Kumuha lang muna ako ng maiinom nyo at paluto pa lang yung pagkain. Maupo muna kayo. Nasaan si Mildred? Hindi na siya sumama. Masakit daw ang ulo eh. Sana pala ipinag-ibang araw na natin ang pagdalaw nyo. Wala siyang kasama doon. Nandun naman ang pinsan ko. Yan din ang sinabi ko kanina na tatawagan na lang kita para ipagpaliban ang pagpunta namin. Pero ang sabi niya kasi, tsak na nakapagluto ka na. Kaya tumuloy na daw kami. Ganun ba? Alam ko na. Uwian mo na lang siya ng niluto ko. Sige, salamat. Sigurado magugustuhan niyang niluto mo. O Charlotte, bakit ang tahimik mo? Aba, entertainin mo si Aldrin. Ma, wala akong hinandang dance number. Nakakatawa yun ah. Pareho tayong bumanat ng joke. Sakto talaga na ikaw ang magiging manugang ko. Uy, nasa manugang ka kaagad dyan. Magtatapos pa sila ng pag-aaral. Sa ngayon tama na muna na sila. Di ba anak? Po? Opo. Ano bang niluto mo? Nagluto ako ng adobo. Yung kaldereta naman paluto na rin. Sandali maghahain na kami ni Charlotte para makakain na muna tayo. Ay, tayo na lang maghain, Leia. Hayaan na lang natin ang mga bata dito para makapag-usap. Oo nga. Sige, tara na. Maiwan na muna namin kayong dalawa dito, ha? Opo, Ma. Sure ka ba na ngayon na natin sasabihin ang totoo? Oo, 1 taon na din ang nakalipas. Nagigilty na din ako na parang niloloko na natin sila eh. Ako nga din eh. Ano sa palagay mo? Sabihin natin bago kumain? Wag. Baka mawalan sila ng gana, sayang niluto ng mama mo. Di pagkatapos na kumain saka natin sabihin. Magkakape pa yung mga yun. Hayaan mo munang maubos nila yung kape nila para matunawan na. Ang dami namang ganap. Mabuti yung planado ang lahat para mas maayos. Okay, sige. Pero sino magsasabi? Ikaw o ako? Ikaw na siguro. Mas malakas naman ang loob mo kaysa sa akin eh. Sige, ako na. Uy, huwag mong sabihin natatakot ka. Medyo. Pero kaya ko to. Kaya natin to. Anong kaya nyo? Po? Ito pong Silya. Kaya po namin tong Silya. Bakit niyo bubuhatin niyang silya? Po? Hindi po ba ililipat sa kusina? May mga upuan naman sa kusina. Itong batang to parang ngayon lang kakain dito. Hayaan nyo na yung si Aldrin. Madami kasing iniisip sa eskwela niya. Oo nga. Madalas, ganyan din yan sa bahay. Parang palaging nalilito. Tay, may sasabihin po kami. Kami? Sinong kami ang sinasabi mo? Kayo ni Charlotte? Opo, Ma. Ano
Ano yun? Ay, teka! Naku, hindi muna. Wag muna. Wag po ang alin, Ma. Nagbabalak ba kayo magpakasal? Wag muna, anak. Magtapos muna kayo. Kunting panahon na lang gagraduate ka na. Saka pagka-graduate mo, mapapatid na ang koneksyon natin sa tatay mong walang ya. Ma, ano bang magpapakasal? Hindi po yun ang sasabihin namin. Wala sa isip namin yun, no? Kinakabahan naman kami. Ano nga ba yung sasabihin nyo? Tay, kasi… Ay, sandali, sasagutin ko muna to. Mamaya mo na ituloy yan, Aldrin. Wala mo na mag-uusap. Hintayin niyo ako, gusto ko marinig yan. Sandali lang to. Hello? Sandali, lipat ako, mahina signal dito. Sobra naman ang suspense ng announcement na to. Tay, wag po sana kayong mabibigla ha. Sandali, mamaya mo na sabihin yan. Antayin natin ang tita Lea mo. Oh, ayun na pala siya. Ma, bakit? Ba't ganyan ang mukha mo? Ano nangyari? Anak, wala na ang papa mo. Parang kami lang ni tatay ang nagulat sa balitang yon, Papa Dudut. Ang itsura ni Tita Lea ay parang naiinis at si Charlotte naman ay parang simpleng balita lang ang narinig. Si Tita Lea naiinis kasi wala nang magpapadala ng pera para sa pag-aaral ni Charlotte at si Charlotte naman ay parang tinanggap na lamang kaagad ang nangyari. Hindi din naman namin sila masisisi kasi una ay hindi naman niya pinanagutan ng pagbubuntis ni Tita Lea. Na mabuti na lang talaga at naipaglaban niya para sa sustento na siyang ginagamit niya para sa pagpapaaral ni Charlotte. Si Charlotte naman ay talaga namang hindi niya nakilala ang ama dahil hindi ito nagpakita sa kanya kahit kailan. Ang tanging naging koneksyon lamang talaga nila ay ang sustento. Mabuti pa wag na nating pag-usapan yan, Papa Dudut, kasi maselan siya at hindi ko din alam kung ano rin ang reaksyon ko. Anyway, ayun nga, dahil sa balita ay hindi namin nasabi ang pag-amin namin sa totoong relasyon namin ni Charlotte. Ipinagpaliban na muna namin ang pag-amin. Hahayaan muna naming lumipas ang panahon. Papa Dudut, ewan kung bakit parang sobra naman ang pagkakataon. Dahil ilang araw lamang ang lumipas mula ng mabalitang tungkol sa papa ni Charlotte ay itinakbo naman namin sa ospital si nanay. Dahil nahirapan na siya ng sobrang huminga. Dati-dati pag nararamdaman niya yon ay humihiga lamang siya at magpapahinga at magiging maayos na muli ang pakiramdam niya. Pero iba ng araw na yon, Papa Dudut, kaya isinugod na namin siya sa ospital. Tay, ano pong nangyayari kay nanay? Hintayin natin na doktor ang magsabi kung ano ba talaga ang nangyayari sa nanay mo. Tay, natatakot po ako. Lakasan mo ang loob mo. Tay, madalas na hinahapo si nanay pero pag ipinagpahinga naman niya tapos uminom siya ng gamot, umuokay na siya ulit eh. Pero bakit parang iba na yung nangyari ngayon? Hindi ko din alam, nak. Maayos naman siya kaninang umaga. Ewan ko ba kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Wala naman siyang ginawang mabigat eh. Huminahon ka lang, anak. Walang mangyayari sa nanay mo. Mabuti pa, magdasal ka para sa ikabubuti ng kalagayan ng nanay mo. Okay po, tay. Maiwan muna kita sandali. Pupuntahan ko lang yung doktor. Bantayan mo muna nanay mo. Babalik ako agad. Sige po, tay. Nay, magpagaling ka ha. Magpalakas ka. Pinapangako ko po na susundin ko na po lahat ng gusto niyo ni tatay. Mahal na mahal po kita, Nay. Tay, ano bang sabi ng doktor? Aldo, Nandito ako. Magpahinga ka muna. gusto ko muna kayong makausap. Magpahinga muna kayo, Nay. Anak,
Nararamdaman ko na parang hindi na ako magtatagal. Nay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Mahal ko, ano ba ang gusto mong sabihin? Aldo, gusto ko lang sabihin na kung anong maging desisyon ng anak mo sa gusto niya sa buhay, sana tanggapin mo. Oo, mahal. Gagawin ko yun. Anak, gusto namin ng tatay mo na maging maayos ang buhay mo. Tapusin mo ang pag-aaral mo, ha? Huwag mong pababayaan ang tatay mo. Nay naman eh. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Magpahinga ka na muna, mahal ko. Magpalakas ka. Aldo, pag nawala na ako, huwag mo sanang pabayaan ang sarili mo, ha? Kung may magugustuhan kang ibang babae, huwag mo akong gawing balakid para sumaya ka ulit. Mas magiging masaya ako kapag nalaman kong masaya ka rin. Huwag kayong malungkot. Kasi 19 na taon din naman ang ibinigay sa akin na pangalawang buhay para makasama ko kayo. Parang hindi sapat pero habang nasa puso natin ang isa't isa, ano man ang mga mangyari, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa inyo. Kaya Aldo, huwag kang matakot mag-asawa uli, ha? Binibigay ko sa iyo ang basbas ko. Basta sana yung mamahalin din ng anak natin tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Oo, mahal ko. Aldo, matutulog na muna ako, ha? Sige, mahal ko. Magpalakas ka. Doktor! Tay! Doktor! Ano pong nangyayari? Tulong! Kapit lang, mahal! Nay! Kapit lang! Nay, gumising ka, Nay! Nay, please! Gumising ka, Nay! 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 Tay, ano po nangyayari, Tay? Nay, please! Please, gumising ka, Nay! Papadudot ilang sandali pang lumipas habang nire-revive si nanay ay biglang tumigil ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ko at ang tanging nadidinig ko lamang ay ang mahabang beep na tumutunog mula sa aparato ng ospital. Hindi ko madinig ang mga sinasabi na nagkakagulong doktor at mga nurse. Nakita ko na lamang ang pag-iling ng doktor kay tatay, Papadudot. Wala na si nanay. Matagal na kaming hinanda ni nanay sa mangyayari pero kahit gaano katalaga kahanda ay hindi pa rin sapat yon. Lalo na ang magulang ang mawawala. Totoo din ang sabi ni Charlotte na apektado siya sa pagkawala ng papa niya kahit hindi naman siya kinilala pero papa niya pa rin yon. Yun nga lang ay hindi ganon kasakit kasi wala silang koneksyon. Pero iba ang sa amin ni nanay dahil unang-una, noong ipanganak ako ay saka nagsimula ang sakit niya. Ganon pa man ay laging sinasabi ni nanay na huwag kong sisisihin ang sarili ko kahit kailan. Dahil kung ano man ang nangyari kapalaran namin yon. Mas mabuti na daw yon kasi matagal kaming nakapaghanda pare-pareho. Kahit na hindi namin pinag-uusapan ang mga bagay na yon. Lagi akong nasasaktan pag nakikita kong minsan ay nahihirapang huminga si nanay. Wala na si nanay ngayon pero buhay na buhay ang alaala niya at pagmamahal sa amin ni tatay. Papadudot makalipas ang 1 taon, bawang luksana ni nanay, paunti-unti ay nakaka-recover na si tatay sa kalungkutan. Naging masiyahin na din siya sa tulong ng pagmamahal ko sa kanya at sa pagpapaalala ko sa mga bilin ni nanay na maging masaya siya at huwag akong pababayaan. Bagamat walang follow-up si tatay at tita Leia tungkol sa pagkakasundo nila sa amin ay close na close pa din naman kami ni Charlotte. Kasi nga ay malalim na ang relasyon namin, Papadudot, bilang mag-best friend. Hanggang doon lang talaga. Kung akala namin ay namatay na rin ang usapang yon, subalit hindi pa pala. Dahil isang araw ay kinumusta ako ni tatay kung nagkakamabutihan na daw ba kami ni Charlotte.
Tapos na daw ba ang ligawan stage at nasa mag-boyfriend at mag-girlfriend na daw ba kami? Sa sobrang bigla ko sa biglaang tanong ni tatay ay natulala ako ng ilang segundo. Kundi pa ako tinapik ni tatay ay hindi ako babalik sa realidad. Nais ko din sanang ipaalala kay tatay ang bilin ni nanay na hayaan ako kung saan ako maligaya. Pero ayokong bigyan muna ng sama ng loob si tatay kasi nakakabawi pa lamang siya. Kaya naman sinagot ko na lamang siya nang malapit nang maging kami ni Charlotte. At talaga namang ikinatuwa niya, Papa Dudut. Aldrin! Akala ko hindi ka na darating eh. Naubos ko na yung dinala kong chichirya kakahintay sa'yo. Pasensya na. Alam mo naman, graduating kaya ang daming deadlines. Okay lang naman kaso naubos ko na nga yung baon ko na dapat kakainin natin habang nagpaplano. Oh, anong nakakatawa? Natatawa ako sa nagpaplano. Parang may kukunin tayong napaka-importanting bagay sa loob ng isang lugar na punong-puno ng security. Puro ka naman biro eh. Natawa lang naman ako. So anong plano? Bumili muna tayo ng makukutkot. Mahirap mag-isip pag walang inunguya. Wag na. Alam ko naman na pag naiinip ka, napapalakas ang pagkain mo. Kaya nagdala din ako na makakain natin. Talaga? Nice! So ano ngang plano? Si tatay kasi, akala ko nakalimutan niya na yung gusto niya na maging tayo. Kaso ayun, nung isang araw bigla na lang akong tinanong kung tayo na daw. Nako, si mama. Hindi lang nung isang araw nagtanong, halos linggo-linggong nagtatanong. Anong sabi mo? Sabi ko nagkakamabutihan naman tayo. Bakit mo sinabi yun? Baka mas lalong umasa yung mga yun. Ikaw ba nung tinanong ka ng tatay mo, anong sinabi mo? Ha? Sabi ko, malapit na. Okay mo to? Bakit di mo sinabing totoo? Natatakot kasi ako eh. Kaka-recover lang ni tatay sa lungkot niya. Baka pag sinuway ko siya, maging malungkot na naman yun. Kung sa bagay, ganun din si nanay eh. Malungkot din siya sa pagkawala ng papa mo? Hindi no. Nalungkot siya kasi nga kailangan niya na magdoble kayo dahil wala nang sustento si papa. Stress si mama kaya mahirap sabihin sa kanya yung totoo tungkol sa atin. Ano ba to? Bakit ang hirap sabihin? Hindi lang kasi yung damdamin natin ang nakataya dito eh. Kailangan nating i-consider feelings ni mama at ang tatay mo. So, anong gagawin natin? Ikaw ba may chance na magkagusto sa akin? Alam mo naman na parang kapatid lang ang tingin ko sa'yo eh. Mismo! Ganun din naman ako sa'yo. Kaya kung hindi naman talaga mangyayari yun, mas mabuting sabihin na natin sa kanila yung totoo. Kaso ano? Kaso hindi pa ngayon. Dahil nga kailangan nating isipin ang feelings nila. Ay, ang hirap. Tiis-tiis lang. Konting hintay pa siguro makakakuha din tayo ng pagkakataon para sabihin sa kanila. Kung tutuusin, ang simple lang nitong problema natin eh. Yung mga ganitong sitwasyon sa mga napapanood ko, ayun, sinasabi nila agad yung totoo. Tapos dun papasok yung kontrabida. Sino naman yung kontrabida? Yun nga, walang kontrabida. Kaya nga iba tong problema natin. Labo mo. So ano nga gagawin natin? Ito naman nakikinig ka ba? Sabi ko maghintay muna tayo ng konti at masasabi din natin sa kanila ang totoo. So sakay muna tayo sa mga gusto nila? Ganun na nga. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Ewan kung anong may tatawag sa ginagawa namin. Pero ayaw naming isipin na niloloko namin ang mga magulang namin. Iniisip namin na kailangan lang muna naming magpanggap para may handa sila sa pag-amin namin. Nakakatawa yung iba na nahihirapang humanap ng pagkakataon para aminin na may relasyon sila. Kami ni Charlotte ay nahihirapang humanap ng pagkakataon para sabihing wala kaming relasyon. Papa Dudut, isang plano nila tatay at tita Leia ang talaga namang nagbigay sa amin ng ideya kung paano ba nila malalaman na hindi kami para sa isa't isa ni Charlotte. Kinausap ako ni tatay na magkita daw kami sa isang restaurant sa Makati. Nagulat ako kasi hindi basta ang restaurant na yon. Ang restaurant na yon ay parang setting ng mga nagliligawan at kadalasan ay madaming proposal na nagaganap doon. Pero hindi ko na lamang inisip yon. Inisip ko na lamang na baka gusto ni tatay na kumain kami doon para maalala namin si nanay.
Pero nang dumating ako doon ay nagulat ako na nandun din si Charlotte. Nilapitan ko siya at inisip na 4 kaming kakain sa restaurant na yon. Pero wala pa si Tita Leia. Ang sabi ni Charlotte ay sinabihan lang daw siya ng mama niya na doon na din sila magkita. Pero hindi nila nasabi na sino man sa amin na magkikita pala kami doon. Bale, 4 tayong kakain dito? Di ko alam. Akala ko nga kami lang ni Mama ang kakain eh. Bakit kaya di nila binanggit na magkikita pala tayo? Ewan. Teka, baka naman coincidence lang. Baka ibang table kayo? Siguro, dito ako hinatid ng receptionist eh. Ito raw yung table namin. So kung table nyo rin to, ibig sabihin, table nating 4 to. Sino yan? Si tatay. Uy, anong sabi? Ay, eto pakinggan mo ah. Anak, may pinasok akong pera sa ATM card mo. Tumatanggap ng debit payment dyan. Ikaw na magbayad ng kakainin nyo. Ito na po yung order Nag-advance niya. order na rin ang Tita Leia mo dyan. Kakain na lang kayo ni Charlotte. Pagkatapos nyong kumain, mag-propose ka na ha. Para engaged na Enjoy kayo. po. Thank you. 21 ka na. Kaya siguro naman, tamang panahon na. Yung pinabitbit ko sa'yo na bag, may sing-sing dyan. Hindi masyadong mahal pero maganda. Biruin mo yun. Nagoyo tayo ng mga magulang natin. Sobra yung plano. Hindi man lang ako naghinala. Sandali. Oh, bakit? Makatawa tayo. Mas malaki ang problema natin ngayon. Oo nga no. Pinagpo-propose na ako. Ang dami pa nitong in-order ni Mama. Hayaan mo na. Nagpadala naman ng pambayad si tatay. Hindi yun. Makakakain ka ba kung may problema tayo? Mas mahirap mag-isip kung gutom. Kaya kumain na muna tayo para tayo naman ang umisip ng plano. Mamaya na tayo kumain. Hindi ako makapag-concentrate eh. At teka, mag-wine na lang kaya muna tayo. May pa-wine-wine ka pa dyan? Hindi ka ba nagpapanik sa nangyayari? Nagpapanik. Kaya nga idadaan ko sa wine eh. Okay. So anong plano? Tignan mo to. Akala ko ikaw ang may naisip eh. What if sabihin na natin? O sige, ganito ang plano. Punta kayo sa bahay tapos sabihin mo kay Mama at sa tatay mo na hindi pwedeng maging tayo. Bakit ako? Ikaw ang lalaki eh. Unfair ah. O sige, edi sabihin natin ng sabay. So magre-rehearse pa tayo para sabay na sabay ang pagkakasabi natin? Ito naman puro biro eh. Isip na lang tayo ng iba. Natakot ka no? Hindi naman, baka lang kasi may maisip pa tayong iba. Dapat magandang maisip natin. Grabe tong effort at gastos nila oh. Ganon? Kailangan higitan natin tong plano nila? Contest ba to? Actually parang ganun. Teka, sinsabi mo nga sobra yung effort nila. Bakit hindi natin gamitin ang kasabihang fight fire with fire? Bayolente mo naman. Ang ibig kong sabihin, kung ano man yung itinanim, dapat yun din ang bunga. Anong ibig mong sabihin? Akong bahala. Papadudot, tawang-tawa si Charlotte sa plano ko. Pero kahit natatawa kami, syempre kabado pa rin kami. Paano kung hindi maging epektibo? Aaminin na ba namin na hindi kami magiging kami? Paano namin aaminin nang hindi sasama ang loob nila? Ang daming tanong. Mga tanong na lalong nagpapahirap sa amin, pero Papadudot, alam mo ba? Na dahil sa sitwasyon namin ay mas lalong lumalim ang pagiging magkaibigan namin ni Charlotte. Kaya nga mas lalo ding naramdaman namin na hindi talaga magiging kami. Kaya kailangan naming planuhin ng maayos ang binabalak namin. Dahil yun na ata ang huling barahan namin bago kami dumating sa pag-amin sa kanila. Matapos nga ang gabi ng arranged date and proposal sa amin ay tinanong ako ni tatay kung kami na. Sabi ko na lamang na hindi ako nakapag-propose. Sinabi ko na dinadaga ako kaya hindi ko nasabi ang dapat kong sabihin. Nangihinayang si tatay pero ilang sandali may bago na naman siyang plano. Sabi ba naman na magluluto na lang siya sa bahay at iimbitahan namin sina Charlotte at Tita Leia para daw kung sakaling dagain na naman ako.
at hindi ako makapag-propose ay nandun siya para mag-follow up daw. Porsigido si Tatay Papadudot at pinilit kong ngumiti na kunwari natuwa sa plano niya. Pagpasok ko sa kwarto ay tinawagan ko kaagad si Charlotte at sinabing kailangan na naming isakatuparan ang plano namin sa lalong madaling panahon. Kailangang maunahan namin ang plano ni Tatay. Halos araw-araw kaming nagkikita ni Charlotte, Papadudot. Katatapos ng mga klase namin ay nagkikita kami sa park para planuhin ang maganda ang gagawin namin. Para kaming gumagawa ng thesis sa loob ng 1 linggo. Siyempre hindi naman may isa sa katuparan ng plano kung usap lamang. Kailangan namin ng budget at mabuti na lamang at may mga ipon kami ni Charlotte. Pinagsama namin yon na panggastos. Alam naman natin, Papadudot, na kailangan ng sakripisyo para maging epektibo ang mga iniisip at minsan ang sakripisyo ay pera. Inisip na lang namin na parang treat na lang namin yon sa mga magulang namin. Kumbaga, Papadudot, ay hitting 2 birds with 1 stone. Na-treat na namin sila ay nagawa pa namin ang plano hanggang sa dumating ang araw na pinaplano namin. Leia, Oh, Aldo! Bakit ka nandito? magkikita kami ng anak. Teka, magkikita din ba kayo ni Charlotte dito? Oo, ititreat niya raw ako. Diyan ba ang table nyo? Oo, dito daw yung reservation ni Charlotte. Dito na lang kayo. Parating na rin si Aldrin. Mabuti pa nga. Sandali, pupunta lang ako sa reception. Ipapakancel ko na tong mesa namin. Ako na, maupo ka na dito. Balik ako agad. Okay, sige. Salamat. Oh, eto na si Charlotte, tumatawag na. Anak, nandito na ako. Ma, malilate ako ng konti ha. May tinatapos lang ako dito sa school. Okay lang anak, sige hintayin na lang kita. Andito din ang tito Aldo mo. Sakto magkikita din sila dito ni Aldrin. Mas maganda at magkikita kayo ni Aldrin. Sige ma, wait lang ha. Okay, ingat ka anak. Okay na, wala naman charge yung cancellation. Aba dapat lang no. Ilan lang naman yung reserved tables eh. So wala silang nahindian. Si Charlotte, nasa na? May tinatapos lang daw. Malilate lang sandali. Anak, papunta ka na ba? Hindi pa po, Tay. Inutusan kasi ako ng prof ko eh. Order ka lang dyan ha. Sandali na lang to. Ganun ba anak? Sige, buti na lang may kakwentuhan ako dito. Nandito si Tita Lea mo eh. At parating si Charlotte. Ayun, mabuti kung ganun. Sige, Tay. Pag natagalan ako, kain na kayo ha. Sagot ko yan. 4 tayo nak. Kaya ba ng budget mo? Kaya yan, Tay. Sige na po, Tay. Baba ko na to. Okay sige, ingat ka papunta rito. Malilate daw si Aldrin. Buti naka-order na ako. Kumain na muna tayo. Order na lang tayo ulit pagdating ng dalawa. Ang bibisi ng mga anak natin. Ganon talaga siguro pag mga graduating na. Pero mukhang siguradong hahabol naman agad yung mga yun dito. Sana mas mauna si Aldrin. Nakakaya, baka mauna pa sa kanya si Charlotte. Mabuti pa tawagan ko na nga siya. Ay tumatawag na naman si Charlotte. Hello anak, saan ka na banda? Ma, andito pa kami ng mga kaklase ko. Kailangan kasing maipasa to bukas ng umaga kaya kailangang tapusin eh. Ganun ba? So matatagalan ka pa? Sige, basta hintayin ka namin dito. Ingat ka ha. Bye. Bye, Ma! Anak, bilisan mo. Habang wala pa si Charlotte. Tay, sabit pa ako eh. Baka mga 30 minutes pa ako dito. Kain na kaya kayo? O-order na lang ako pagdating ko. Ganun na nga ang mangyayari. Order na lang uli. Kumakain na kami ng Tita Lea mo. Sabay na lang kayo ni Charlotte pagdating nyo. Sige, Tay. Bye! Papunta na ba si Aldrin? Mga 30 minutes pa raw siya eh. Kaya sige lang, ituloy mo na ang pagkain. Sabay na lang sila ni Charlotte kumain mamaya. Ang dami naman itong in-order mo. Darating pa naman yung dalawa eh. Magdagdag na lang din sila mamaya kung ano pang gusto nila. Tapos yung sobra, take out na lang.
Kung sa bagay, Kumusta na kaya ang mga anak natin? si Charlotte okay naman. Tulad ng nabanggit ko kanina, graduating na kaya busy sa eskwela. Ibig kong sabihin, nasa na kaya ang relasyon nila? Pag tinatanong ko si Charlotte, sinasabi naman niya lagi na okay silang dalawa. Ganon din ang sinasabi ni Aldrin. At least nakumpirma ko na okay na ang relasyon nila. Nakakatawa, no? Ang alin? Itong mga pagkain? Alam mo, iyan ka na naman sa mga joke mo. Kasi naman, ano bang nakakatawa? Ang sitwasyon natin. Dati tayo. Ngayon ang mga anak naman natin. Oo nga no, tayo ang unang ipinagkasundo. Papadudot nung araw na yon ay para namang kaming mga private investigator. Dahil nandun kami para tignan kung nagiging epektibo ba ang plano namin. Maya't maya ang tawag namin para hindi sila makahalata na plano talaga namin na magkausap sila ng matagal. Nag-disguise pa kami ni Charlotte para hindi nila kami makilala. Tawag kami ng tawag sa kanila hanggang sa huling tawag namin na hindi na kami makakarating at gaya ng ginawa ni tatay ay pinadala ko din sa ATM card niya ang pambayad nila sa mga kakainin nila. Ang pera na pinaghatian namin ni Charlotte. Matapos yun ay parang hindi naman sila nagalit sa ginawa naming setup dahil ang sarap ng kwentuhan nila at nagtatawanan pa. Pero ang nakakagulat ay ang nalaman namin noong araw na yon. Si tatay pala at si tita Leia ang unang ipinagkasundo ng mga magulang nila. Hindi lang sila nagkatuluyan dahil sa nangyari kay tita Leia nang madisgrasya siya ng tatay ni Charlotte. Kaya ang napagkasunduan ay sa amin nila ipinasa para matuloy lang ang naudlot na pagkakasundo. Dahil sa nadinig namin ay lumakas ang loob namin na aminin na sa kanila na hindi kami nagkakagustuhan dahil nga para na lamang kaming magkapatid, best friends. Pero susubukan namin papadudot kung hindi sila magiging masaya sa desisyon namin. Sabi namin ni Charlotte ay bahala na. Basta dapat ay maging tapat kami sa kanila. Kailangan namin silang biguin na maipagpatuloy ang naudlot na pagkakasundo o papadudot. Tay, anong meron? Bakit ba ang dami niyong niluto? Marami po ba tayong bisita? Si Tita Leia mo at si Charlotte lang ang bisita natin. Wala namang okasyon, dadalaw lang sila. Tay, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Aldo! Nandiyan na pala sila. Halika, salubungin natin. Sige po. Aldo, Aldrin, eto may dala kaming leche flan. Ginawa namin kagabi ni Charlotte. Masarap yan. Kayong mag-isa lang ang gumawa niyan. Nanood lang ako. Ganon din yun. Sinuportahan mo pa rin ako. Akin na, maghahain na rin ako. Maupo muna kayo. Tutulungan na kita. Anak, sandali tutulungan ko lang ang Tito Aldo mo ha. Mag-usap muna kayo dyan ni Aldrin. Okay po, ma. Patay tayo. Bakit? Nalaman ba nila na sinetap natin sila? Hindi ako sigurado pero wala namang nabanggit si tatay sa akin tungkol dun. Si mama din naman. Hindi nga namin napag-usapan yung gabing yun eh. Teka, ang labo mo. Hindi naman pala tayo kukumprontahin tungkol dun. Anong sinasabi mong patay tayo? May kutob ako na ngayon ipipilit ni tatay at ni tita Leia na mag-propose na ako sa'yo. Oo nga. Kasi tinatanong ko si mama kung anong meron. Sabi niya lang wala. Magsasalo-salo lang daw tayo. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Pero basta pag nararamdaman na natin na sasabihin na nila yung tungkol sa proposal, unahan na natin sila na sabihin ng totoo ha. Sige, bahala na. Kinakabahan ako pero bahala na talaga. Ayokong pasakayin pa sila na magiging tayo. Ako din. Hindi deserve ni mama na lukuhin ko. Basta dalawa tayo magsasalita ha. Oo. Anak! Charlotte! Di na kayo dito, kakain na. This is it. Good luck. Uy, anong good luck? Akala ko dalawa tayo magsasalita. Ito naman, oo nga. Ang ibig kong sabihin, good luck sa atin. Anak! Po, andyan na po! Tara na. Oh, maupo na kayo. O anak, umupo na raw kayo. Opo, ma. Nako iya, masarap tong kaldereta. Tikman mo.
Tay, siguro naman po bago tayo kumain, pwede nyo nang sabihin sa amin kung ano ba ang okasyon. Wala naman anak. Gusto ko lang magsama-sama tayong lahat para makapag-usap. Ano pong pag-uusapan natin? Naku, mamaya na natin pag-usapan yung mga sasabihin na yan at nagugutom na kami ni Charlotte. Hindi pa naman po ako masyadong gutom, ma. Pwede pa naman pong mag-usap muna. Mamaya na anak, lalamig ang pagkain. Oo nga, mas masarap yan kainin ng mainit pa, kaya mamaya na tayo mag-usap. Tay, may gusto po kaming sabihin ni Charlotte sa inyo ni Tita Lea. Ang totoo niyan, kami rin ang Tita Lea mo. May gustong sabihin sa inyo. Kaya mukhang mahaba-haba ang usapan na to. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Pero magdasal na muna tayo. Pagkasabing magdasal, Papa Dudut, ay tumahimik na lamang kami ni Charlotte. Kasi sobrang kailangan nga namin munang magdasal bago namin sabihin ang sasabihin namin. Napakatahimik ng tanghalian noon, Papa Dudut. Yun na ata ang pinakatahimik na tanghalian sa buhay ko. Ang hirap lumunok kapag kasabay ang kaba. Ang katahimikan ay parang torture sa amin ni Charlotte, Papa Dudut. Kasi hindi namin alam kung ano nga ba ang susunod. Magagalit ba sila sa amin pero hindi naman siguro nila kami itatakwil. Ang daming tumatakbo sa isip ko pero kailangang mamayani ang tatag. Hanggang sa huling subo namin ay binasag na ni tatay ang katahimikan. Akala namin ay uunahin niya ang sasabihin niya pero biglang kami ang tinanong. Ano daw muna ang sasabihin namin? Napatingin ako kay Charlotte. Si Charlotte naman ay pinandilatan ako na parang sinasabi na ako. Ikaw na ang magsabi. Pinandilatan ko din siya na parang sinasabi naman na akala ko ay dalawa tayo. Nagdidilatan kami, Papa Dudut. Mata-mata lang ang usapan ang biglang napasigaw si tatay ng huy. Kaya ayon, bigla at walang puknat kong nadiretsong sabihin na hindi kami magiging magkarelasyon bilang boyfriend at girlfriend. Hanggang best friend lamang kami. Para lang kaming magkapatid. Muli ay katahimikan, pumikit ako at handa na sa kung anuman ang sasabihin ni tatay. Natapos ang araw na yon ang mapayapa naman, Papa Dudut. Kasal na kami ngayon ni Charlotte. Pero hindi sa isa't isa kundi sa mga sarili naming karelasyon. Noong araw na yon, Papa Dudut, ay gusto lamang palang malaman ni tatay kung may relasyon na raw ba kami o kung may nararamdaman daw ba kami sa isa't isa. Na alam naman natin kung ano ang isinagot namin. Kung ano man ang naging outcome ng lahat ay masaya naman si tatay at ganon din naman si Tita Lea. Dahil sa wakas ay natuloy din ang orihinal na pinagkasundo. Isa na kaming malaki at masayang pamilya ngayon. At katotoong maging magkapatid kami ni Charlotte. Salamat po, Papa Dudut, sana ay maraming natuwa sa ending ng love story namin. Ang inyong forever kabarangay, Aldrin. Ang pagkakasundo ay nangyayari pa din hanggang sa panahon ngayon. Kasama na sa kultura ang bagay na yan. Marami din namang pinagkasundo ang naging masaya at nagpatuloy na maging masaya. Subalit kung sakaling ikaw ang pinagkasundo at alam mong hindi naman sa maganda at masayang future ang pupuntahan, ay dapat maging matapang din tayo para aminin ang totoong nararamdaman natin nang sa ganon ay hindi magiging nasa huli ang pagsisisi. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa buhay, kailangan talaga nating pumili ng mga bagay na dapat nating i-prioritize. Katulad na lamang ng sender natin ngayong araw na si Mims, kung saan ay nagkaroon siya ng matinding suliranin sa pagitan ng kanyang pag-ibig at ambisyon sa buhay. Oo nga't may mga tao namang kayang pagsabayin ng love at career. Pero karamihan sa atin ay napipilitang talikuran ang isa dito. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang kaya mong i-give up? Ang pangarap mo para sa iyong pamilya o ang taong itinitibok ng iyong puso? Alin kaya rito ang pinili ni Mims at naging worth it kaya ito sa dulo? Abangan natin yan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago po ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang araw sa inyo at pati na rin po sa mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Nagpadala po ako sa inyo ng sulat, Papa Dudut, para ibahagi sa inyo ang first love story ko. Ito po ay tungkol sa kwento namin ng first love ko at kung papaano ko po siya binitawan at hinayaang mawala sa buhay ko. Huli na po ang lahat noong ma-realize kong siya na pala talaga ang totoong itinitibok ng puso ko. Ito po ang aking Totga story, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Mims. 28 years old na po ako at 4 na taon na ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Isa po ako sa mga loyal supporters ninyo at ang programa ninyo na po ang naging libangan ko tuwing ako ay nakakaramdam ng boredom. Ang mga kwento na ibinabahagi niyo po ang nagbibigay sa akin ng lakas para malabanan ang homesickness ko dito sa ibang bansa. Sabihin ko lang po para sa kaalaman ng mga tagapakinig ng Barangay Love Stories na pinalitan ko po ang ilan sa mga pangalan, lugar at pangyayari dito sa aking kwento. Excited po akong sumulat at gusto kong marinig ng mga kabarangay ang aking kwento, pero gusto ko rin pong maging pribado kahit na papaano. Papa Dudut, 6 po kaming magkakapatid. 15 years old ako noong maulila kami sa ama. Samantalang kapapanganak pa lamang sa bunso naming kapatid noon. Sa pagkawala ng aming padre di pamilya ay napagdesisyonan ng nanay namin na sa Ilocos Sur na lamang kaming manirahan sa pag-asang doon ay mabibigyan niya kami ng mas magandang buhay kumpara sa naging buhay namin sa Manila. Subalit hindi po ganong kadali ang lahat, Papa Dudut. Pagdating namin sa Ilocos ay tumira kami sa family house ni Mama. Sa panimula ng aming bagong buhay ay namasukan si Mama bilang kasambahay. Alam naman po natin na hindi gaanong kalakihan ang sinasahod ng isang kasambahay. Lalo na't nasa probinsya pa kami. 6 na anak ang kailangan niyang pakainin sa araw-araw. At kahit gaano pa siya magpagod ay hindi pa rin sasapat ang nakukuha nitong sweldo para sa pang-araw-araw naming gastusin. Sa huli ay napilitang ipaampon ni Mama ang ilan sa mga kapatid ko sa tiyuhin at tiyahin namin. Ma, nandito na po ako. Kadarating mo pa lang? Anong oras na? Naglakad kami ng mga kaklase ko pa uwi eh. Bakit? Wala ka bang pamasahe? Meron naman po, pero trip lang nilang maglakad kaya sumabay na ako. Tsaka maganda na yon, may exercise na, nakatipid pa. Oo, mabuti yan. Kailangan nating magtipid sa panahon ngayon, lalo na't mababa lang ang sinasahod ko sa pinapasukan ko. Kumusta pala mga amo mo, Ma?
Hindi ba sila mahigpit sa'yo? Mabait naman sila. Medyo mabigat nga lang ang trabaho ko. Kasi malaki yung bahay nila pero tingin ko naman tatagal ako sa kanila. Yun nga lang, kuripot, mababa sila magpasahod. Baka kasi bago lang kayo. Sigurado yan kapag tumagal po kayo, tataasan din nila ang sweldo nyo. Hayaan mo ma, kapag nakapagtapos ako, di mo na kailangan magtrabaho. Basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo, masaya na ako doon. Magsaing ka na nga pala. Tingnan mo nga kung kasya pa yung bigas natin dyan. San po? Yung supot na red dyan sa may lamesa. Naku ma, parang hindi nakakasya to para sa atin Patingin nga. Kasya yan. 5 lang naman tayong kakain Bakit 5 lang? Sina Jimbo at Angela nasa tito at tita mo. Bakit po? Anong ginagawa nila doon? Hindi ba sila uuwi? Doon na sila titira simula ngayon. Ha? Paano doon natitira? Sina tito at tito mo na munang mag-aalaga sa mga kapatid mo. Pinaampun mo sila? Kailangan kong gawin yon, anak. Hindi ko kayo mabubuhay na 6 sa pagiging katulong ko lang. Kaya nakiusap ako sa mga kapatid ko na kung maaari, sila na muna mag-alaga sa mga kapatid mo. Pero ma, bakit mo sila ipapaalaga sa ibang tao ng gano'n na lang? Ano sila? Tuta na basta mo na lang ipamimigay? Hindi naman ibang tao ang tito-tita mo, Mims. Nandyan lang naman ang mga kapatid mo Hindi naman sila malalayo sa atin. Kahit na! Ano na lang mararamdaman nila Jimbo at Angela? Iisipin ko pa ba yun? Problema ko na nga kung saan ako maghahanap ng ipapakain ko sa inyong magkakapatid. Masakit din para sa akin na ipaalaga ang sarili kong anak sa iba. Kasi responsibilidad ko yun bilang ina pero wala Kailangan ko yung gawin kesa naman magutom sila. Nasaan sila ngayon? Gusto ko silang makita. Nandun na sila sa bahay ng tita mo. Huwag ka magalit sa akin, anak. Ginawa ko lang naman ang sa tingin ko ang makakabuti sa kanila. Kung may pera nga lang sana tayo Hindi ko sana gagawin ang bagay na yun. Sana maintindihan mo ko. Hindi naman ako galit sa inyo, ma. Pero syempre mga kapatid ko yun. Paano kung hindi maganda ang maging turing nila sa mga kapatid ko? Mabuting tao sina tito at tita mo. May tiwala akong hindi nila mamaltratuhin sina Jimbo at Angela. Sana nga po. Ang hirap talagang maipanganak na mahirap. Promise ko talaga sa inyo, balang araw makakaahon din tayo sa hirap. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. O siya, sige na. Magsaing ka na bago mo puntahan ang mga kapatid mo. Papadudod sa kabila ng kahirapan ay ginawa naman ni Mama ang lahat ng makakaya niya upang masuportahan niya ako sa pag-aaral. Pero hindi ko rin po naman siya hinayaang ako inalamang lahat ng responsibilidad para sa pamilya namin. Sa murang edad ay ako na ang gumawa ng mga dapat sana'y trabaho ng namayapa kong ama. Ako ang naging katuwang ni Mama na itaguyod ang pamilya namin. Ito po ang ginamit kong motivation para pagbutihin ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Marami po akong sakripisyong ginawa para lamang makapagtapos sa pag-aaral. Naranasan ko pong maglakad ng pagkalayo-layo para lamang makarating sa eskwelahan. May mga pagkakataon ding hindi na ako kumakain ng lunch dahil wala akong baon. Nasubukan ko na rin pong maglaba ng damit ng kapitbahay namin. Mag-part-time bilang katulong at minsan ay magbilad sa ilalim ng tirik na araw upang magtrabaho sa bukid tuwing weekends at summer para lamang magkaroon ako ng allowance. Sa awa naman po ng Diyos ay natapos ko po ang kurso kong Bachelor of Science in Accountancy at naipasa ko ang board exam ng 1 take lamang. After graduation ay muli ko pong sinubok ang swerte ko at bumalik ako sa Metro Manila para maghanap ng trabaho. Sinuwerte naman ako, Papa Dudut, at agad po ako nakapasok sa isang on-ground advertising company sa Ortigas. Hindi ko po malilimutan ang naging experience ko sa kumpanyang yon dahil lahat ng workmates ko ay sobrang mababait at supportive. Pero sa kanilang lahat, isang tao lang po ang hindi ko makakalimutan at yon
ay si Renz. Ay, hello sir. Nandyan pala kayo. Inaantok ako eh. Kailangan ko ng kape. Inaantok din po kayo sir. Magkakape nga rin sana ako eh. Kanina pa ako hikab ng hikab. Ganito talaga kapag midweek. Antukin ng mga tao. Bakit ka naman inaantok? Nagpuyat ka siguro, no? Sinong pumuyat sa'yo? Naku sir, wala ah. Sino namang makakachat ko? Tsaka maaga po kaya ako natutulog. Hindi lang kasi ako nakapagkape sa bahay kanina sir. Kasi malilate na ako. Ay, walang pumupuyat sa'yo? Wala ka pa bang boyfriend? Wala pa pong nagkakamali eh. Bakit naman wala kang boyfriend? May itsura ka naman ah. Teka nga, tingnan nga kita. Alam mo, no offense ha, kung gusto mong magka-jowa, subukan mo kayang palitan yung style mo. Medyo manang kasi ang datingan mo eh. Grabe naman kayo sir. Manang ba talaga ako tignan? Bata pa ako nung. Medyo plain looking ka kasi. Alam mo kung anong kulang sa'yo? Kulay sa muka. Hindi ka ba marunong mag-makeup? Hindi po talaga ako nagme-makeup eh. Pulbo kind of girl lang po ako. Tsaka masyadong mahal ang mga makeup. Alam nyo naman, kuripot po ako. Kailangan magtipid para sa pamilya. Ganun ba? Suggestion lang naman yun. O siya, help yourself. Magtimpla ka na ng kape mo. Anong klase ng kape ba iniinom mo? Kahit ano sir, basta pampawala ng antok. Black coffee lang ang katapat niyan. Ah, nga pala. Kumusta na yung pinapagawa ko sa'yo? Need ko na yung documents by Monday ha? Yes sir, I'm on it na. Email ko na lang sa inyo kapag natapos ko na. Konting kembot na lang. Okay, good. Good morning po. Good morning. Kape tayo. Sige lang po, thank you. Mag-init lang po ako ng cup noodles. Sir, parang ngayon ko lang siya nakita rito ah. Bago lang ba siya? Kaka-hire lang sa kanya last week. Bagong graphic designer natin. Kung makipagkilala ka kaya sa kanya. Hala, nakakahiya po. Baka sabihan pa akong feeling close. Para magka-jowa, kailangan mo ng confidence. Kung ganyan ka palagi, baka tumandang dalaga ka dyan. Bahala ka. Si sir naman eh. Sige na. Mag-hi lang naman eh. Hindi ka pwedeng mag-no sa boss mo. Sige ka. O eto na po. Pinapahamak niyo ako sir ah. Makikipagkilala lang naman. Dali na. Sige na. Go na. Puntahan mo na. Okay Mims. Kaya mo to. Hi. Good morning. Balita ko bago ka lang daw dito. Welcome to our company. Thank you. Okay. Niwan ako. Kagi, nagmukha akong tanga. Oh, anong sabi? Thank you daw po, sabay alis. Suplado ah. Alam mo, may chemistry kayong dalawa. Naku sir ha, walang ganyan. Medyo snob nga eh. Pero aminin mo, may tsura no? Oo, medyo cute siya. Papadudot mabilis kong naging ka-close ang mga katrabaho ko sa opisina maliban kay Renz. Dahil nga sa medyo awkward na unang pag-uusap namin. Katulad ko ay hindi rin gaanong sociable si Renz. Tuwing nakikita ko siya sa office ay palagi siyang busy sa harap ng computer. Graphic designer po ang trabaho niya sa company at karaniwang mapag-isa lamang siya. Hindi nakikipag-usap at tahimik lang. Tuwing break time naman ay nakatutok lamang siya sa phone niya at ni hindi man lang mag-effort na makipagkwentuhan sa amin. Mahiyain din akong tao papadudot at malimit lang talaga akong makipag-usap sa mga taong hindi ko naman kilala o ka-close. Sabi nga ng boss namin ay typical probinsyana girl daw po ako. Ako po kasi yung tipo ng babaeng pants at t-shirt lang kung manamit. Ayokong nagsusuot ng heels at dress. Lalong-lalo na ng makeup. Dahil sa hindi magandang first meeting namin ni Renz, ay hindi na po ako naglakas ng loob na mag-initiate ng conversation kay Renz. Medyo nahiya na rin po kasi ako at isa pa ay baka hindi lang talaga siya sanay na makipag-usap sa mga tao.
Sa mga sumunod na buwan ay nagkakaroon lamang kami ng interaction ni Renz kapag may pag-uusapan kaming work-related. Maliban doon ay wala na kaming ibang pag-uusap pa. Para kaming estranghero sa isa't isa kahit na nasa iisang opisina lamang kami. Hanggang sa isang araw, out of the blue, ay bigla na lamang akong tinutokso kay Renz ng mga office mate namin. Papa Dudut, hindi ko po alam kung paano nagsimula na bigla na lamang akong iship ng mga office mate ko kay Renz. Maging ang boss namin ay nakagawian na naming tawagin Sir X ay nangunguna pa sa panunukso sa aming dalawa. Mas lumala tuloy ang awkwardness na nararamdaman ko kay Renz dahil sa ginagawa nila. Ang sabi nila ay bagay daw kaming dalawa dahil pareho kaming tahimik. May mga pagkakataon na pinipilit kaming pagtabihin during meetings at tuwing lunch break. Minsan ay wala na lamang kaming magawa dahil pasimuno rin talaga ang boss namin. Sa halip tuloy na mas makaklose ko si Renz, ay mas lumayo pa ako sa kanya dahil baka maging uncomfortable lang siya sa nangyayari sa aming dalawa. Aaminin ko naman, Papa Dudut, na may itsura talaga si Renz. Sa lahat ng kalalakihan sa office ay siya na ang may pinakagwapong mukha at sa katunayan ay marami rin ang nagkaka-crush sa kanya. Hindi lang sa loob ng opisina kundi maging sa ibang department. Hindi ko alam pero nakadagdag din kasi sa appeal niya ang pagiging mailap sa mga tao. Palaging nagsusolo, tahimik na para bang walang pakialam sa mundo. May pagka-mysterious ang datingan niya, Papa Dudut. Kaya naman mas lumalim ang pagiging curious nila sa personality niya. Habang busy ako noon sa trabaho ay nagulat na lamang ako nang bigla akong ipatawag ni Sir X sa pantry. Mabait na boss si Sir X, Papa Dudut. Pero pagdating sa trabaho ay stricto siya kaya naman nang malamang kong ipinatawag ako ng boss ko ay medyo kinabahan ako kung may nagawa ba akong kasalanan. Pero ang kaba ko ay napalitan ng hiya nang pagdating ko sa pantry ay nakita ko si Sir X na kumakain kasama si Renz. Hello, good morning sir. Pinapatawag niyo raw po ako? Good morning, Mims. Kumain ka na ba? Halika, samahan mo kaming kumain dito ni Bunso. Bunso? Si Renz. Hindi mo ba alam na Bunso ang tawag sa kanya rito sa office? Sorry, hindi po ako aware eh. Bakit naman daw po Bunso? Hindi ba ang pinakabata rito si ano? Wala yan sa edad. Siyempre, siya ang newest addition dito sa office kaya regardless of the age, siya ang bunso. Ganun pala yun. Kasi naman, hindi ka masyadong nakikipag-interact sa office mates mo. Kaya lagi kang nahuhuli sa balita eh. Madami kasing paperwork, sir. Tsaka ayoko namang makipagchismisan habang nasa trabaho. Baka mamaya pagalitan niyo pa ako. Okay lang naman makipagkulitan sa mga office mate mo. Basta nagagawa niyo pa rin ang trabaho niyo. Wala namang kaso sa akin yun. Mas maganda nga yun na close kayong lahat para walang toxic. Di ba, Renz? Ha? Opo. Total, maaga pa naman. Samahan mo muna kami rito. Renz, kausapin mo naman si Mims. Kain tayo, Mims. Sige lang, thank you. Nag-almusal na ako sa bahay kanina bago ako pumasok. Ganun ba? O sige, umupo ka na muna dyan. Magkwentuhan tayo. Maaga pa naman eh. Bakit niyo pala ako pinatawag, sir? Actually, ipinatawag lang kita pero ibang tao ang gustong kumausap sa'yo. Sino po? Bunso, ano na? Akala ko ba may sasabihin ka kay Mims? Sir? Ano kasi? Mims, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Sa'kin? Ano naman yun? Huwag na lang. Nahihiya ako eh. Ano ka ba? Sabihin mo na sa kanya yung tinext mo sa akin. Ano ba yun? Na-curious tuloy ako. Wag na lang, sir. Next time na lang. Wala ka naman pala eh. Heto, Mims oh. Basahin mo na lang tong message sa phone ko. Kinakabahan naman ako. Patingin nga po. Huh? Totoo ba to? Renz? Sorry sa iba ko pa unang sinabi ah.
Kung ano man yung nabasa mo dyan sa phone ni sir, totoo lahat yan. Di nga. May gusto ko sa akin? Seryoso? Oo, kaso nahihiya lang akong sabihin sa'yo eh. Talaga ba? Oh my gosh, sorry. Kala ko joke lang. Uy, kinikilig siya. Haba ng hair mo, Mims ah. Naalala ko tuloy nung kaedaran ko kayo. Pero sana huwag ka maging uncomfortable after nang nalaman mo ha. Sorry, hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Okay lang, wala ka naman dapat sabihin. Alam nyo, bagay kayo. Total, tapos na akong kumain. Maiwan ko na muna kayong dalawa ha. Para makapag-usap kayo na kayong dalawa lang. Pero after that, start na ng work, okay? Bye-bye! Papadudot, hindi naman ako nagkape ng araw na yon pero sobrang nagpalpitate ang puso ko dahil sa nalaman ko. Ayaw kasing mag-sink in sa utak ko na may gusto si Renz sa isang probinsyanang katulad ko. Attracted ako kay Renz, aaminin ko, pero hindi ko inakalang ganon din pala siya sa akin. First time ko lang makaramdam ng ganong feeling, Papadudot. Hindi ko ma-explain kung anong klaseng feeling yon. Dahil hindi naman ako nakakaramdam ng ganong bagay dati tuwing nakakakita ako ng gwapo o nakakasalubong ko ang crush ko. Tulala ako buong araw sa opisina ng araw na yon dahil sa kakaisip kung paano nangyari yon. Una ay hindi naman kami close ni Renz. Bilang lang sa daliri ang mga naging pag-uusap namin the past months. Pangalawa ay never naman siyang gumawa ng effort para makipagkilala sa akin. At pangatlo ay maraming mas maganda at mas sexy na babae sa office na nagkakandara pa sa kanya. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako ng araw na yon o baka pinagtitripan lang nila ako. Matapos magtapat sa akin ni Renz ay inad niya ako sa Facebook at hiningi niya ang phone number ko. Doon po namin sinimulang kilalanin ang isa't isa. Nung una ay medyo nagkailangan pa kami pero hindi nagtagal ay gumaan din ang loob ko sa kanya at sa huli ay naging close din kaming dalawa. Alam mo, first time ko lang gawin to. Ang alin? Itong ginagawa natin, maglakad papunta sa sakayan, yung may kasabay akong pauwi. Ganun ba? Masanay ka na. Araw-araw na natin gagawin to. Ako kasi nasanay na akong mag-isa eh. Nung nag-aaral pa ako, nilalakad ko lang mula bahay hanggang school tapos ganun ulit pagka-uwi. Araw-araw yun. Tapos, sinasabi ko na lang kay mama na kasama ko classmates ko sa paglalakad kahit na ang totoo, mag-isa lang ako. Mahirap ba talaga ang buhay sa probinsya? Wala naman sa lugar yan eh. Kahit saan ka pa tumira, kung mahirap ka, mahirap talaga ang buhay. Kaya nga sobra akong nagsusumikap ngayon para kahit papano umayos-ayos naman ang estado namin. Alam mo, nung nag-aaral pa ako, kung hindi ako maglalakad, wala akong pang-lunch. Kailangan ko lang mamili sa dalawa. Mapagod ka sa paglalakad para makakain o sumakay ng tricycle papasok. Pero wala na akong pambili ng pagkain. Kaya tignan mo tong muscles ko sa binti. Sinubok na yan ang panahon, kakalakad. Pero at least nagka-muscle ka, di ba? Ganyan naman talaga sa buhay eh. Basta tandaan mo na lang, lahat na paghihirap na ginagawa natin ngayon, may darating din niyang kapalit balang araw. Sana nga. Kasi pangarap ko talagang patigilin na si mama sa trabaho niya eh. Kapag nakapagtapos na sa pag-aaral yung mga kapatid ko, gusto ko naman silang bigyan ng bahay na matutuluyan. Keep on dreaming, sabi nga nila, di ba? Yang mga ambisyon natin na yan sa buhay ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para magpatuloy. Kasi kung wala na tayong goal, parang wala na ring saysay ang buhay natin. Kaya dream big. Kung porsigido ka, maaabot mo rin ang goals mo. Eh ikaw ba? Ano bang ambisyon mo sa buhay? Ako? Gusto kong mag-ipon para sa future ko. Sa future ng magiging pamilya ko. Gusto kong magkaroon ng girlfriend na simple, mabait, higit sa lahat, marunong makisama. Tulad mo. Ikaw ah. Wala ka pa talagang planong magka-boyfriend? Sa ngayon?
Wala pa eh. Diba nasabi ko naman sa'yo na priority ko ngayon, family ko muna. Kasi kailangan nila ako eh. Ako lang talaga ang tanging tao na maaasahan nila. Kaya sorry kung hindi ko pa mabibigay yung gusto mo. Naiintindihan naman kita. Siyempre, family first. Makapaghihintay naman yung love eh. Basta ako, kontento na ako sa gantong setup natin. Masaya na ako kasi kumpara sa dati na wala tayong pansinan, at least ngayon close na tayo. Nakakatawa nga eh kasi ang daldal natin kapag tayo lang ang magkasama. Pero pagdating sa office, hindi tayo nag-iimikan. Medyo iniiwasan ko kasi natuksuhin tayo eh. Feeling ko kasi para nagiging uncomfortable ka tuwing tinutukso ka sa akin, lalo na ni Sir X. Sa totoo lang, minsan medyo awkward talaga lalo na't di ko alam kung paano ako magre-react sa mga biro nila. Pero wala yun. Medyo sanay na nga ako eh. Parang sa classroom lang, may love team. Yung boss kasi natin eh, ang kulit. Sinabi mo pa. Thank you pala ha. Dahil sa'yo, may napagkukwentuhan ako ng mga frustrations ko. Ang sarap pala sa pakiramdam, no? Na nailalabas mo yung mga hinanakit na dati sinasarili mo lang. Gaan sa loob? Wala yun. Nandito lang naman ako eh. Pwede mo akong lapitan anytime kung gusto mo na makakausap. May dalawa akong balikat na pwede mong sandalan. Pili ka na lang, left or right. Ikaw din. Kung gusto mo rin maglabas ng sama ng loob or magkwento ng anumang bagay, magsabi ka lang sa akin ha. May dalawa rin akong tenga na makikinig sa'yo. Di mo na kailangan mamili kasi dalawang tenga ang makikinig sa'yo. Sige, tatandaan ko yan. Pero sa ngayon wala pa naman akong ganong problema. Masaya na ako na kasama ka. Ako rin. Masaya rin ako. Never ko kasi naisip na magiging close tayo ng ganito. Bakit naman? Akala ko kasi suplado ka eh. Talaga? Bakit mo naman naisip yun? Di mo ba naaalala yung first meeting natin? Winelcome kaya kita. Tapos yung sagot mo lang, thank you. Tapos sabay walk out. Ah, yun ba? Nahihiya kasi ako nun sa'yo eh. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Wala. Ang ganda mo kasi. Uy, ito naman. Oh, ayan na yung bus. Sakay na nga tayo. Baka kung ano pang masabi mo dyan. Naintindihan naman ni Renz ang mga rason na sinabi ko sa kanya kung bakit ayoko pang makipagrelasyon noon, Papa Dudut. Sa kabila ng pagiging close namin sa isa't isa ni Renz ay walang nagbago sa turingan naming dalawa sa office. Kaswa lamang kaming dalawa na katulad ng dati. Pero pagdating sa labas ng opisina ay doon na po lumalabas ang totoong kami. Nagpatuloy ang mga kulitan namin sa text sa mga sumunod pang buwan. Nakasanayan na rin niya akong sabayan sa paglalakad pa uwi. Malapit din kasi sa inuwian ko ang sakayan niya. Kaya tuwing natatapos kami sa trabaho ay palagi kaming naghihintayan para sabay kaming makauwi. Ang nakakatawa lang, Papa Dudut, kahit araw-araw kaming magsabay pa uwi ni Renz, ay malimit lang talaga siya kung magsalita. Palaging ako ang nag-iisip ng topic na mapag-uusapan naming dalawa. Totoo ngang hindi siya madaldal katulad ng first impression ko sa kanya. Kabaligtaran naman kapag sa text dahil doon na lumalabas ang kakulitan niya. Sa totoo lang, tuwing nakakasama ko si Renz ay sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Yung tipo ng kaba na naramdaman ko noong humarap ako sa mga panelist para sa final defense ko noong nagtitesis pa ako. Kahit sobrang close na naming dalawa ay hindi ko pa rin siya magawang tignan sa kanyang mga mata. Paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng hiya sa kanya. Noon pa man ay alam ko na kung bakit ko nararamdaman ang mga bagay na yon tuwing kasama ko si Renz. Dahil may gusto rin ako sa kanya, Papa Dudut. Pero in denial ako noon dahil nagpunta ako sa Manila para magtrabaho at hindi para lumandi. Papa Dudut, masaya ako na napunta ako sa isang kumpanya kung saan ang bawat isa sa mga empleyado nito ay nagtuturingan bilang pamilya.
Sila na ang itinuring kong pangalawa kong pamilya. Pero ang nakakalungkot na realidad habang masaya akong kasama ang mga katrabaho ko ay nasa hindi magandang estado naman ang totoo kong pamilya na naiwan ko sa Ilocos. Once a year lang ako kung umuwi sa probinsya noon dahil kailangan ko mag-ipon. Lalo na't dalawa sa mga kapatid ko ang nag-aaral pa sa college noon. Malaki ang naitulong ng trabaho ko para mabawasan ang mabigat na pasanin na dinadala ni mama. Gustuhin ko man siyang patigilin sa pagtatrabaho ay hindi ko pa rin siya mapigilan dahil aminado naman akong kulang na kulang pa rin ang monthly salary ko para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko. Papadudot hindi lang kami sa pera hikahos, kundi maging sa pangunawa ng mga sarili naming kadugo. Dahil nakatira sa family house, sina mama at mga kapatid ko ay kasama nila dito ang ibang tiyahin ko. Nakakalungkot lang isipin na tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ay palagi nilang panakot na palalayasin kami sa family house na yon na siya na nga pong nangyari. Tandang-tanda ko pa ang araw ng Kapaskuhan noon, Papa Dudut, nang palayasin sina mama sa tinitirhan nilang bahay dahil sa simpleng misunderstanding. Nasa Maynila na ako noon at wala naman ako magawa sa sitwasyon nila kundi ang maiyak na lamang, Papa Dudut. Mabuti na lamang at may mga taong meron pa ring mabubuting loob na pansamantalang kumupkob sa pamilya ko. Ang mga karanasan na ito ang naging dahilan kung bakit sa kabila na magandang trato nila sa akin, sa kumpanyang pinapasukan ko ay naisipan ko itong iwanan para magtrabaho sa abroad. Knock. May tao ba? Ang lalim yata ng iniisip mo ah. May sinasabi ka ba? Sorry, ano ulit yun? May problema ba? Wala naman. Gutom na kasi ako eh. Hindi ka kasi kumain ng lunch kanina eh. Wala akong gana kanina tsaka marami akong kailangang ihabol na documents. Kaya tinapos ko na. Ikaw din naman na hindi ka rin kumain ah. Diet ka? May sarili kaya akong pantry sa desk ko. Nakakakain ako habang nagkatrabaho. Pero sikreto lang natin yun ha. Ikaw talaga? Nga pala, nabalitaan ko na itutuloy mo na pala talaga yung plano mo mag-abroad. Totoo ba yun? Paano mo nalaman yan? Parang nung nag-open ako sa'yo last time tungkol dun. Ang sabi ko pinag-iisipan ko pa eh. Nahihiya kasi ako magtanong sa'yo ng update. Kaya ako na mismo naghanap ng sagot. Paano? Yung kaibigan ng mama mo na si Tita Marie, in-add ko siya sa Facebook. Sa kanya ako nagtanong kung ano ng balita. Mike Enriquez ka? Imbestigador ng bayan? Siyempre, gusto ko lang malaman kung tuloy ka ba o hindi. Eh ang sabi ni Tita Marie, okay na raw yung passport at visa mo. Inaantay na lang yung papers mo. Oo eh. Tuloy na. Alam na ba ni Sir X? Oo. Nabanggit ko na sa kanya pero hindi pa alam ng ibang office mates natin. Parang hindi pa ako makapaniwala eh. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam. Niisip ko pa lang naiiyak na ako eh. Masakit talagang lumayo sa mga taong nakasanayan mo ng makasama. Mas lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Pero para sa kanila naman ang gagawin mo, di ba? Oo, kaya kakayanin ko to. Nakaya ko ngang mag-isa rito sa Maynila sa abroad pa kaya. Ang panalangin ko na lang, sana maging maayos yung trabaho ko doon. At sana makakilala ulit ako ng mga mabubuting kaibigan. Katulad nyo, kayo nila Sir X. Mabait ka namang tao eh. Sigurado ako makakahanap ka agad ng mga kaibigan mo doon. Pasensya ka na ha, kung nakikialam ako. Dinamay ko pa si Tita Marie. Wala yun, alam ko namang concerned ka lang sa akin eh. Na-appreciate ko yun. Pero pwede mo namang sa akin na mismo tanungin. Pinahirapan mo pa sarili mo. Gusto ko lang makasiguro na okay na ang lahat. Kung magkakaroon man ng problema, at least baka may maitulong ako. Minsan kasi, ikaw, ayaw mo mag-share ng problema mo eh. Salamat ah. Wala yun. So, anong feeling ng mangingibang bansa? Eto, malungkot kasi iwan ko na kayo, pati ang pamilya ko. Pero medyo excited rin kasi opportunity na to para baguhin ang buhay namin. May konting takot din kasi hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang haharapin ko dun eh. Alam ko naman na hindi ka pababayaan ng Tita Marie mo. Tsaka, ikaw pa. Kayang-kaya mo yan.
Huwag kang mag-alala. Kahit na magkalayo na tayo, hindi ako aalis sa tabi mo. Araw-araw kitang i-chat at tatawagan hanggang sa makulitin ka sa akin. Ikaw talaga? Ay, nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Amin na yung kami mo. Ano yan? Friendship ring. Kapag nalungkot ka sa ibang bansa o pinanghihinaan ka ng loob, isuot mo to. Ibig sabihin nito, nandito lang ako na laging sumusuporta sa'yo at nag-aantay sa pagbabalik mo. Ang cute naman. Pero wala akong dala para sa'yo. Ayos lang. Hindi naman ako naghahanap ng kapalit eh. Maraming salamat talaga sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, Renz. Salamat sa pag-intindi ng sitwasyon ko ngayon. Walang anuman. Mamimiss kita, Mims. Mag-iingat ka dun ha. Ikaw rin. Mag-iingat ka rito. Maghanap ka ng bagong kaibigan pag wala na ako rito. Huwag kang palaging mapag-isa. Marami dyan ang gustong kumaibigan sa'yo, no? Ba't naman ako maghahanap ng iba? Wala nang pahapalit sa pwesto mo. Tsaka isa pa, babalik ka rin naman eh. Aantayin na lang kita. Sira, dapat lang na hindi mo ako ipagpalit, no? Ang sinasabi ko, magdagdag ka ng kaibigan para may kasama ka kahit wala na ako rito. Ah, ganun ba? Sige. Masusunod po, kamahalan! Baliw! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay matagal na akong niyayaya ng kaibigan ni Mama na si Tita Marie na magtrabaho abroad. HR kasi siya sa isang kumpanya na nakabase sa ibang bansa. Inalok niya ako noon na magtrabaho sa kanila pero dahil ayokong iwanan ng pamilya ko ay tinanggihan ko siya. Pero sa pagkakataong yon ng buhay ko, matapos ng pinagdaanan ng pamilya ko sa probinsya, ay nagpa siya akong tanggapin na lamang ito. Never pong pumasok sa isipan ko ang magtrabaho ako sa ibang bansa. Hindi ko kasi maiwasang magkaroon ng pangamba lalo na't mapapalayo ako sa pamilya ko. Pero dahil sa sitwasyon namin ay hindi ko na pinalampas ang opportunity na ibinigay niya sa akin. Nag-resign po ako sa company na unang tumanggap sa akin. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Dahil binigyan nila ako ng surprise farewell party. Pagkatapos nito ay inilakad ko na ang mga papel na kailangan para makapag-abroad. Bago tuluyang lumipad paalis ng Pilipinas ay muli kong dinalaw ang pamilya ko sa Ilocos para makapagpaalam. Nagulat nga ako, Papa Dudut, dahil sinundan ako ni Renz sa probinsya namin. Doon ay pinakilala ko siya kay Mama bilang kaibigan, Papa Dudut. Ipinasyal ko siya sa sikat na vegan heritage at ilang pang tourist spots sa Ilocos. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ko ng araw na yon, Papa Dudut. Lungkot dahil iiwan ko na ang mga mahal ko sa buhay. At tuwa dahil sa huling pagkakataon ay nagkaroon kami ng chance ni Renz na magsama. Sa mga unang buwan sa abroad ay hindi ko naiwasang makaramdam ng homesickness. Mabuti na lang at patuloy pa rin ang naging communication namin ni Renz. Kahit na medyo malaki ang time difference naming dalawa. Kasabay nito ay patuloy pa rin niya akong niligawan kahit na noon ay buo pa rin ang pasya kong huwag munang makipagrelasyon. Pero Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lumalalim noon ang pagtingin ko kay Renz na pilit kong pinipigilan dahil alam kong magiging distraction lamang ito sa trabaho ko. Ay anak nang, nagulat naman ako sa'yo, Mims. Anong ginagawa mo dyan? Papatayin mo ako ng 10 oras ah. Nagpapahangin lang ate. Mainit sa loob eh. Ba't ka naman mag-isa rito? Nagsisenti ka? Namimiss mo na pamilya mo, no? Siyempre, miss ko na sila sa Pinas. Di naman natin maiiwasan yan eh. Hindi ka nag-iisa. Lahat ng OFW, ganyan ang nararamdaman. Ang saya-saya kapag nagbabanding tapos pag mag-isa na, bigla-bigla na lang naaalala ang pamilya sa Pilipinas. Ganyan din ako minsan eh. Pero alam mo, Ate Shine, yung pagkamiss ko sa kanila ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Gusto ko pagka-uwi ko ng Pinas, nasa maayos na kalagayan na sina Mama at ang mga kapatid ko. Hindi na sila katulad nung iniwan ko sila.
Gusto ko silang madatnan na malayo na sa kahirapan na dinanas namin noon. Makakarating ka rin dyan. Basta ba wag kang mawalan ng pag-asa. Lahat naman tayo nandito dahil sa pamilya natin eh. Ay, nga pala, may naghahanap sa'yo kanina. Ha? Sino? Si Onel. Onel? Sinong Onel? Yung kaibigan ni Marvs na suki natin. Hindi mo siya maalala? Yung palaging bumibili ng burger at fries tuwing gabi? Oo! Siya yung nagtanong kung anong pangalan mo last time. Gusto makipag-flirt pero ang awkward ng dating. Natatandaan ko na. Kaso nakalimutan ko kaagad yung pangalan eh. Bakit naman daw niya ako hinahanap? Hindi mo ba alam na may gusto yun sa'yo? Kaya nga gabi-gabi yung nagpupunta rito para makita ka. May pagkatorpe nga lang kasi nahihiyang mag-first move. Makita ka lang daw niya, masaya na siya. Imbento ka naman ate eh. Sirato. Totoo yun. Naku kung alam mo lang, swerte ka sa kanya. Manager yun sa isang store. Yun nga lang, kapag naging kayo, kailangan mong lumipat sa Jamaica kasi matatransfer na siya doon. Maging kami agad? Ang advance mo mag-isip ate ah. Ikaw talaga? Bakit ayaw mo sa kanya? Choosy ka pa ate? Di naman sa ayaw. May tao na kasing naghihintay sa akin sa Pinas eh. Ay may boyfriend ka na ba? Hindi ko alam. Di ko pa naman siya boyfriend. Manliligaw pa lang. Nang iwan ka ng manliligaw sa Pinas? Hindi pa kasi ako ready mag-commit eh. Pero sabi naman niya hihintayin niya ako. Ay naginarte. Bakit naman ayaw mo mag-commit? Mahal mo ba siya? May pagtingin na rin ako sa kanya. Oh, so bakit hindi mo sinagot bago ka umalis? Priority ko muna kasi ang family ko eh. Baka maging sagaba lang kapag pumasok ako sa relasyon. Tingin mo aantayin ka talaga nun? Naku, ang mga lalaki, ayaw na ayaw nilang pinaghihintay. Di naman siguro lahat, ate. Kapag nagmahal talaga sila, maliit na sakripisyo na lang yung maghintay. Sana nga makapaghintay siya. Nakikita mo ba tong suot kong singsing? Paalala niya to sa akin na aantayin niya ang pag-uwi ko. Ay, ang taray! Hindi magjowa pero may singsing na agad. Pengi naman ang buhok. Ang haba ng hair mo eh. Kaya nga sobrang excited na akong makauwi sa Pilipinas. Gusto ko na ulit siyang makita. Namimiss ko na siya eh. Kaya pala nagsesenti ka mag-isa rito sa likod. Alam mo, medyo hindi ko kayo maintindihan na dalawa. Parang mahal nyo naman ang isa't isa. Bakit hindi nyo pa ginawang official bago ka umalis ng Pinas? Okay na kami sa setup namin ngayon. Wala namang nagbago eh. Lagi pa rin naman kaming nag-uusap. Kung ano kami sa Pilipinas noon, ganun pa rin naman kami hanggang ngayon. Sa bagay, mahirap din ang maging LDR. Mabuti na yon, at least mapapatunayan mo kung totoo ngang mahal ka ng tao. Kapag kinaya niya maghintay ng napakahabang panahon, ibig sabihin true love na yon. Yun nga lang, sana gawin mong worth it ang paghihintay niya. Kapag nagawa ko ng mga pangarap ko para sa pamilya ko, si Renz na ang magiging priority ko. Promise ko yan. Good luck sa inyong dalawa. O siya, tara na sa loob. Baka hinahanap na tayo ni manager. Sige ate, mauna ka na. Susunod na ako. Papadudot may tiwala naman ako kay Renz. Natuto pa rin niya ang pangako niya na hihintayin ako hanggang sa maabot ko ang pangarap ko para sa pamilya ko. Pinatunayan naman niya ang lahat ng ito kahit na magkalayo kami. Araw-araw siya noon kung mangumusta kahit na ang umaga ko ay gabi niya. Ay hindi niya ako nakakaligtaang batiin ng good morning at good night. Tuwing down ako ay palagi siyang nagpapadala sa akin ng inspirational quotes para pagandahin ang mood ko. Siyang palaging nagmo-motivate sa akin na magpatuloy. Palagi niya akong pinapaalalahan ng kumain, huwag magpuyat at laging mag-ingat. Simula noong naghiwalay kami Papadudot ay mas naging vocal pa siya sa pagmamahal niya sa akin. Kahit na noong puntong yon ay